ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Patuloy din nilang kwestiyon ang bilyong pisong halagang inilaan sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Barya lang din naman yung difference ng DPWH budget sa education. Parang token nga, sabi ni Congressman Arlene, kaya talagang talagang ginawa na lang nila ng paraan yan. At itong AKAP na ito, ito na naman pangalawang taon na naman ito. Ano mangyayari sa atin kung sila yung gagawa ng batas, yung mga makabayang black lawmaker na yan? Ano mangyayari? Kaya nga sinasabi natin dito mga kareaksyon, pumapalag na po yung tinatawag nilang mga makabayad black. Bayad, hindi bayan. Yung mga makabayad black na kulang sa bayad. Ngayon pumapalag. Punta naman natin yung mga senador. Mga kareaksyon, yung mga senador. Pakinggan natin yung mga senador. Ano nangyari sa mga senador? At kaugnay niya, niapila naman ng mga senador sa Korte Suprema ang mga tinapyas na pondo sa higit sa 6 na trilyong pisong inaprobahang pambansang budget sa susunod na taon. Oras na malagdan ito ni Pangulong Marcos Jr. Tiniyak naman ng mga mambabatas ang isa rito na zero budget para sa PhilHealth na anilay labag umano sa saligang batas. Si Mean Corvera, may live report. Mean. Alex, ikinukonsidera nga ng ilang senador na dumulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang ilang probisyon ng pambansang budget. Karamihan sa mga nagrereklamong senador nabulaga daw sa detalye ng budget dahil ibinigay ang mga impormasyon hinggil sa pinagtibay na pambansang budget noong pirmahan na mismo sa Bicameral Conference Committee. The President should exercise his veto powers on these line item budgets of our different departments. So sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Dyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems, hindi nga sila marunong gumamit ng iba, gumamit ng computers. Isa rin sa inirereklamo ng senador ang tinanggal na pondo para sa Doppler radar at iba pang equipment ng DOST para sana mamonitor ang mga bagyo at kalamidad pero tinanggal sa BICAM. Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. 19 hours to go bago po mag Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Doon sa Malacanang kahapon ay maraming hindi pa New Year, happy na. Hindi lang happy talagang happy. Takam na takam. Yung paparating na 2025 sa kanila ay siksik, liglig, umaapaw ang kanilang corruption, ganoon. Napakaganda po nang nangyari kahapon mga kareaksyon. Nagkapirmahan pero wala pong realignment. Pinagmamayabang po nila yung 100 billion daw na binito. 100 billion lang. Naku po. 100 billion lang ang binito mo, Bobo Marcos. Naku po, yan ang tinatawag nating pambubudol, yung daw bigas. Yung daw bigas, pabababahin na naman. Hindi makapalapalakpak yung mga tao doon sa loob. Ba't sinali-sali pa kasi yung punyetang bigas na yan? Diba? Yung bigas nilang 20 pesos na hindi nag-i-exist. Okay na kami dito sa 50 pesos na bigas. Basta magsilayasan lang kayo dyan sa inyong mga puder. Anyway mga kareaksyon, nagbaligtaran na po Hindi pa po umaakyat ang 2025. Marami na po ang bumaligtad mga kareaksyon Ito pong si Castro, ayan nagwewelga na. Nagsimula na pong mag-rally si Castro, hindi pa po umaakyat ang 2025. At marami pong senador daw, di umano, ang pupunta sa Supreme Court para magreklamo patungkol dito sa pinirmahan po ni President Bangang. Mantakin po ninyo yan mga kareaksyon. Mantakin nyo yan. Hindi pa umaakyat, 19 hours to go bago mag-New Year. Ang nangyari po mga kareaksyon, marami na po ang nagbaligtaran na po sila, hayagan. Uumpisan po natin sa mga senador, uumpisan natin sa mga NPA. Mamili lang kayo mga kareaksyon. Umpisahan natin sa mga senador o umpisahan natin sa mga komunista. Di ba? Para yata itong mga komunista na to, hindi sila nabusog. Mga kareaksyon, hindi yata nabusog.
Hindi yata nabundat ang kanilang mga tiyan. Kaya nagrereklamo na ngayon si Castro. Pakinggan po natin si Castro, ha? Kino-commemorate natin ang araw na ito para sa pagkamatay ni Rizal. Pero sinasabi natin dito yung patay na pag-asa ng ating mga mamamayan dito sa budget ng 2025. Sa halip na palakihin or lakihan ang budget para sa mga social services, kagaya ng edukasyon, ng kalusugan, sa pabahay, etc., ay minabuti ng budget na ito ng Marcos administrasyon na palakihin ang budget nila para sa mga pork, no? Para sa mga patronage politics. Sabi niya, Marcos administrasyon. Natapos na ba yung Quadcom para pabagsakin si BP Sara? Di ba? Nag-file na kayo ng impeachment. Walang nangyari sa impeachment. Walang nangyari sa impeachment kay BP Sara. Hoy, Castro, makinig ka. Walang nangyari sa impeachment. Kasi mag-New Year na. Walang nangyari sa impeachment, ha? Ano yun? Palabas lang yun, ganoon. Asan yung adik na pari na kasama mo na nagbagong buhay? Wala rin. Ngayon, wala nangyari sa impeachment ngayon. Marcos, administrasyong Marcos, o pakinggan po ninyo, iba na yung tono ni Castro. Itong tono ni Castro, tono ng komunista to o pakinggan natin. Tugan, sa pabahay, etc., ay minabuti ng budget na ito ng Marcos administrasyon na palakihin ang budget nila para sa mga pork. Nabudol. Palakihan ang budget, oy Castro, hindi mo ba alam na pumasa yan sa Kongreso? Di ba nandiyan ka sa Kongreso? Hindi mo alam? Bakit? Marcos administrasyon ka na ngayon. Walang ganyan, Castro. Hindi pa nag-New Year, bumabaligtad ka na, Castro. Hindi uubra yan sa mga Duterte, Castro. Sasama kayo sa January 13. Doon. Wala, hindi kayo kailangan doon. Hindi kayo kailangan doon, Castro. Dahil hindi tinatanggap ang mga katulad nyo doon sa rally na yun. Mag-rally kayong mag-isa nyo dyan. Dyan. Kung saan kayo mag-rally dyan, pwede. Sa tabi-tabi, tabing ilog, tabing dagat, pwede kayo mag-rally dyan. Oy, Marcos administration, resign. Wala namang naniniwala sa inyo. Di ba? Pagmamahal sa bayan o pagpapabagsak sa bayan. Pagna natin. No, para sa mga patronage politics, kagaya ng mga ayuda. Hindi natin tinutulan ng ayuda at kailangan lang balansihin. No, yung pangangailangan ng ating mga mamamayan. Hindi raw tinututulan ng ayuda. Hindi tinututulan ng ayuda. Siyempre, baka nabibigyan. Baka tumatanggap pang ayuda dun sa bundok. Alright, pakinggan natin, ha? Doon sa mga social services. At ito, katulad nito, yung akap na to, hindi na naman to ipinakita sa amin during the budget hearing. Lumabas na naman ito after nang magkaroon ng GAB2. Ginagago kayo ni Tamba eh. Hindi mo alam, ginagago kayo ni Tamba. Yung pinasan ninyo dyan sa Congress, pagdating sa BICAM, iba na. Lahat ng pinagngangawa nyo dyan, nagpagod kayo dyan, nagpuyat kayo dyan, wala namang kwenta yung ginawa nyo dyan. Pagdating ko sa BICAM, ibang usapan na yun, dalawa na lang nag-uusap doon. Uy, Castro. Si Castro daw pro-Australia na ngayon. Wala, napatay na yung amo niya sa Netherlands eh. So, pro-Australia, tingnan mo, so niya Australia. Castro, ano? Di ba? Hindi nyo na pabagsak si BP Sara. Pabagsakin nyo si Bobong Marcos. Marcos administration daw, kasama kayo sa mga nagpumasa ng iba. Pagdating sa BICAM na iba, ganun, Castro. Okay, sorry naman, no. Ay, magwelga kayo. Dyan sa Menjola. Welga. Magdala kayo ng mga pulang bandila dyan. Magtawag kayo kung sino-sino dyan. Magtawag kayo. Diba? So bakit ba ito ay inililihim, no, ng sa mamamayan? Kaya tinututulan natin, no, ang kailangan natin ay tunay na budget para sa pagpapaunlad ng ating mga rural areas, pagpapaunlad ng ating national industrialization, at syempre para sa mga social services ng ating mamamayan. Though nakita na natin ng konti, dinagdagan ng konti ang budget sa edukasyon, binawasan ito ng more than 28 billion.
no, 10 billion or 12 billion para sa computerization, para sa mga teachers and students, pero hindi pa rin ito sapat. Mahalaga na ma-realize ng Marcos administration na dapat 6% ng GDP ang inilalaan para sa budget sa edukasyon. Pero ito pa rin ay naglalaro from 3.5% to 4%. So kapos pa rin ang budget sa edukasyon. Ang ganda po ng pananalita ni Castro, no? Diba? Association of Communist Teacher po yan. AAC. Di po ba mga ka-reaction? Oh, ang ganda po ng pananalita niya, edukasyon, realignment, tanggalin ang confidential fund na kumikitil sa buhay ng mga rebelde. Di po ba mga ka-reaction? Pero sa panahon ni Bobong Marcos, kailangan talaga tanggalin ang confidential fund. Kasi nga confidential fund, bigyan na lang ng intelligence fund ng mga AFP, ha? Tsaka PNP. Confidential fund, tanggalin na yan. Pero dito mga ka-reaction, maagang pagbaligtad dyan, Castro, ha? Maagang pagbaligtad dyan. Wala namang ganyanan. Kaalyado nyo pa lang sa Quadcom yung mga administrasyon. Ngayon, tinitira nyo na si Marcos administration na ngayon. Parehatan wala nangyari dun sa impeachment. Ano, Castro? Tuloy po natin. Sa kalarangan naman ng kalusugan, no? Zero budget sa PhilHealth. Hindi naman natin bagamat hindi natin gusto itong PhilHealth na to dahil negosyo at insurance ang ginagawa sa serbisyong pangkalusugan, pero dapat ay inilaan ito doon sa mga ospital, no? Yung budget na inilagay sa PhilHealth dapat ay ilagay doon sa iba't ibang ospital. Hindi nila gusto ang PhilHealth, mga ka-reaction. Kasi pag rebelde ka, wala kang papelitos. Pag kumuha ka ng PhilHealth, yung tulong, no? Yung benefits sa PhilHealth, hindi pwedeng kumuha ng benefits yung rebelde dyan. Di po ba mga ka-reaction, mahuhuli sila. Si Commander Kukuk, na natambangan sila doon, dali nyo sa ospital, kuha nyo siya ng PhilHealth, huli yan. Kaya ayaw nila yung PhilHealth, di ba? Gusto nila yung paggawa sila ng ospital sa bundok. Yun. Libre-libre yun, ganun. Ng ating gobyerno para mas makatulong dun sa ating mga mamamayan. Kaya itong budget, no, dun sa DPWH, yung port na yan, no, saan ba gagamitin yan? Kaya talagang tinututulan natin, kinukundina natin, at tignan natin mga mamamayan, magbantay po tayo paano i-implementa itong. Hindi, magbantay kayo mag-isa nyo, hindi kayo kasama. Mga ka-reaction, itong mga ganitong galawan ng mga tao na to, maraming mga kabataan ang nawawala sa mga kolehiyo, lalo na sa Maynila, sa UP, UST, yung mga kabataang naliligaw ng landas na mismo mga magulang nila hindi na nila pinapakinggan kapag nadoktrinahan na ng mga komunistang yan. Kaya iyan, magandang pakinggan ang kanyang sinasabi. Pero tingnan nyo, anti-Duterte po yung mga yan. Yung Duterte brand of leadership lamang, mga ka-reaction, ang maaasahan natin sa bansang ito. Hindi perfect, pero at least hindi corrupt. Walastik yan. Mantakin mo yan, Castro. Parang kailan lang kasama mo si Tamba, pinababagsak si Sara. Ngayon tinutulig siya mo si Bangag na sa Malacanang. Diba mga ka-reaction? Galing pala akong kumantay, Budget na to ng 2025, igiit natin, no? Igiit ng mamamayan yung talagang pangangailangan nila at pagtutol nila dito sa budget ng 2025. Sinasabi natin sa taong bayan. Isa pa to. Lumitaw din to mga ka-reaction. Ang problema po ng mga komunistang to, ang problema nila mga ka-reaction, ang problema ng mga to, hindi sila pwedeng sumali sa January 13. Kasi sa January 13, yung mga pupunta doon ay anti-insurgency, anti-NPA, anti-communist, anti-corruption, anti-child abuse, anti-kidnapping. Kaya pag pumunta ito si Castro tsaka si Brosas doon sa January 13, doon sa Luneta,
Ang gagawin ng taong bayan, ano yan, magdadala sila ng water cannon. Bibili sila ng tig-1 litrong tubig, iwa-water cannon sila sa mga tubig nila. Mayag na ganyan yung klase ng budget na meron tayo ngayon. Kaya masusunod-sunod po yung mga aksyon natin para ipaliwanag, magkaroon ng impormasyon ng ating mga mamamayan sa nilalaman ng actual budget. Kasi minsan, parang ang paliwanag ay napakasimple lang na akala mo yun na yun. Pero pareho lang din naman yan ng mga nakaraang taon na punong-puno talaga ng Yung mga kabataan dyan, mga maiinit ang dugo pagdating sa pagmamahal sa bayan. Winawarningan ko kayo mga kabataan dyan, huwag kayong makinig sa dalawang yan. Maliligaw kayo ng landas. Huwag kayong makikinig. Makakarating kayo dun sa bundok. Lalo na yung mga magagandang kababaihan natin. Yun, pagpipiestan kayo naman commander doon. pork barrel. Kaya kailangan pong maintindihan ng mga tao na kailangan umaksyon sila sa mga paraan na kakailanganin gawin nila para malaman ng tao na ipinoprotesta natin ito. So, di pa natin alam kung magkakaroon ng mga pagsasampa ng mga kaso sa Supreme Court at kung saan pa tayo umabot. Pero at least ngayon, naipahayag natin. Ang importante kasi malaya nating maipahayag kung ano ang pagtingin at pag-unawa natin sa 2025 national budget na pinirmahan ng Marcos administration. Pinirmahan ng Marcos administration. Di ba? Ngayon, baligtad na yung dalawang yan. Anti-administration na sila ngayon. Malaki ang problema nila. Kasi yung taong bayan ayaw nila sa kanila. Pag nag-rally ang mga yan, sila-sila lang. Ayaw na ng taong bayan yung kanyang mga klaseng mga patunsyada ninyo, Brosas, Castro. Parang kailan lang kasama mo si Tamba, pinapabagsak si Sara. O di ba mga ka-reaction? Ngayon, iba na yung tono. Kasi bakit? Baka hindi nakuha yung gusto. Baka hindi na ibigay ni Tamba yung inihingi ng dalawang yan. Di ba? Magngangawa yung dalawang yan. Di ba? Ngayon, yung mga taong bayan, ay hindi naman sasama sa kanilang mga rally. Kasi alam na nila yung mga patutsada ng mga to di ba? Association of Communist Teacher, ay hindi sasama dyan yung mga teacher. Di ba mga ka-reaction na ito? Pakinggan natin. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Ilang minuto matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo sa susunod na taon, nagtipon-tipon ng mga militanteng grupo sa Menjola, Manila para tutulan ng hakbang. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Bloc lawmakers na sina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Anila, napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na bawasan ang pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din ang pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Napakarami pa po dito, Di po ba? Tinapyasan na nga ang AFP. Para sa mga inayupak na to, malaki pa raw ang pondo ng AFP. Tinapyasan na ng 15 billion ng AFP. Ngayon, nagrereklamo pa sila sa AFP na malaki pa raw yung pondo ng AFP. Gumising kayo taong bayan. Itong mga to, ayaw nila na i-secure yung ating bayan ng AFP. Bakit kayo nagrereklamo sa pondo ng AFP? Dapat palaki yan, triple dapat yan. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, Brosas, Castro. Para yung mga NPA, mga terorista, mga komunista, mga gumugulo sa bayan, mga drug lord, mga kung ano-ano pa, kaya natin sila sagupayan kasi armado ang mga yan. Kailangan natin palakasin ng AFP. Castro, Brosas, naririnig ninyo? Pero ayaw ninyong palakasin ng AFP, ganoon. Magaling. Sige. Anti-administration na ng mga to. Hindi pa umaabot yung 2025. Yung 2025 hindi pa kasi alam na po nila pagdating ng 2025 lagapak na po si Bangag. Ilan yung senador na pumunta doon sa signing of 2025 national budget? Ilan? Dalawa lang. Nasaan yung mga kasama nila?
Wala na, lame duck na yung mga yan. Lame duck na. Oh. Eskandaloso na napakalaki ng pondo para sa military infrastructures at iba pang mga infrastructures ng DPWH. Doon napunda yung malaking bahagi ng pondo natin eh. Ibig sabihin, mas yun yung pinaprioritize ng current administration. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sapat ang idinagdag na budget para sa sektor ng edukasyon. Tingnan nyo itong mainstream media. Binabalita nila si Brosas tsaka si Castro. Ilan lang silang nagrarally, ilan lang. Pero yung mga tao doon sa EDSA na nagrally, na napakarami nila, wala man lang nag-interview kay Ka Eric. Wala man lang nag-interview kay Kap Dado. Wala man lang nag-interview sa mga nagwewelga doon. Wala. Hindi pinalabas sa mainstream media. Itong inayupak na mga to, dalawa lang sila nagwewelga. Ha? Kasi hawak nila yung mainstream media. Ini-interview sila. Di po ba mga ka-reaction? Oh. Na dapat ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Patuloy din nilang kwestiyon ang bilyong pisong halagang inilaan sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Barya lang din naman yung difference ng DPWH budget sa education. Parang token nga, sabi ni Congressman Arlene, kaya talagang talagang ginawa na lang nila ng paraan yan. At itong akap na ito, well, ito na naman pangalawang taon na naman ito. Kanino ba talaga mapupunta itong akap na ito? Giit din nila, hindi sapat ang 10 araw na pagrepaso sa budget at dapat ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ang budget para sa serbisyo publiko. Tokenism ang tawag namin doon. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Pag-aaralan naman ng makabayang block lawmakers ang mga opsyon nila kaugnay ng nilagdaang pambansang pondo habang hindi pa nakikita ang buong detalye nito. Akala mo naman merong mga alam tong mga makabayang black lawmaker na to, no? Lawmaker ba ang tawag sa mga inayupak na yan o lawbreaker? Ha? Yung mga makabayang black na yan, ha? Ilan sila? 3? 4? Ha? Ano mangyayari sa atin kung sila yung gagawa ng batas, yung mga makabayang black lawmaker na yan? Ano mangyayari? Kaya nga sinasabi natin dito mga ka-reaction, pumapalag na po yung tinatawag nilang mga makabayad black. Bayad, hindi bayan. Yung mga makabayad black na kulang sa bayad. Ngayon pumapalag. Punta naman natin yung mga senador. Mga ka-reaction, yung mga senador, ha? Pakinggan natin yung mga senador. Ano nangyari sa mga senador? At kaugnay niya, niapila naman ng mga senador sa Korte Suprema ang mga tinapyas na pondo sa higit sa 6 na trilyong pisong inaprobahang pambansang budget sa susunod na taon. Oras na malagdan ito ni Pangulong Marcos Jr. Tiniyak naman ng mga mambabatas ang isa rito na zero budget para sa PhilHealth na anilay labag umano sa saligang batas. Si Mean Corvera, may live report. Mean. Alex, ikinukonsidera nga ng ilang senador na dumulog sa Korte Suprema para questionin ang ilang probisyon ng pambansang budget. Karamihan sa mga nagrereklamong senador nabulaga daw sa detalye ng budget dahil ibinigay ang mga impormasyon hinggil sa pinagtibay na pambansang budget noong pirmahan na mismo sa Bicameral Conference Committee. Dudulog ang ilang senador sa Korte Suprema para questionin ang detalye ng inaprobahang 2025 national budget na abot sa 6.352 trillion pesos. Yan ay kapag pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na isusumite sa kanya ng Kongreso at hindi ibinito ang ilang questionabling probisyon. Ayon kay Senador Pia Cayetano, paglabag sa batas ang zero budget para sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa ilalim anya ng sin tax law, dapat 80% ng revenue mula sa mga tobacco products at mga sugar, sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth para tulungan ang may hirap na... Nakita po ninyo yun, talagang labag sa batas. Yung perang dapat mapupunta sa PhilHealth na galing sa sin tax, na 80% dapat dun. Yung tax sa tobacco, sugary food, sa mga sugal, sin tax nga eh. Lahat ng mga kasalanan. Lahat ng mga ginagawang kasalanan ng mga Pilipino. Kasalanan sa kalusugan, basta't kasalanan. Hindi ko alam kung kasama dyan yung mga nangangaliwang asawa, yung tax nila pag nag-hotel, yung ganun. Hindi ko alam kung kasama yun, pero
Ang tinatawag dito mga kareaksyon, makinig kayo. Ang tinatawag dito, unconstitutional, ibig sabihin labag sa batas. Ang hindi paglagay ng pondo sa PhilHealth, labag po sa batas yan. Kaya ngayon, umaalma na rin yung mga senador. Kaya nga walang pumuntang senador dun eh. Kasi pag pumunta sila dun, labag sa batas yung pagpirma dun, yung PhilHealth, takot, baka makasuhan. Pasyenteng walang pampagamot. Kinukasyon naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang pagtapyas ng 12 bilyong pisong pondo para sa Department of Education, samantalang sa Article 5 ng 1987 Constitution, ang sektor ng edukasyon ang dapat prioridad at makakatanggap ng pinakamalaking pondo. Sa inaprobahang budget, aabot sa 1.1 trilyon ang alokasyon para sa DPWH. Mas mataas yan kumpara sa DepEd na may 737 billion. Almost 42 billion on the education sector. So, sana po ma-remedy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President should exercise his veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So, sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Dyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems, hindi nga sila marunong gumamit ng iba, gumamit ng computers. Isa rin sa inirereklamo ng senador ang tinanggal na pondo para sa Doppler radar at iba pang equipment ng DOST para sana mamonitor ang mga bagyo at kalamidad, pero tinanggal sa BICAM. Umaasa si Zubiri na re-reviewing mabuti ng Pangulo ang detalye ng pambansang budget bago ito lagdaan at ikukonsidera ang pangailangan ng mga ahensyang tinamaan ng pagtatapyas ng budget. Ito siguro ang nakita ko na napakakonti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the health, PhilHealth position as well as education sector. All the others, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12B for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po, nabawasan sila ng 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. 35 billion. 15 ang nakaltas. So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila dagdag allowance. Apila rin ni Senador Amy Marcos sa Pangulo, repasuhing mabuti ang pondo bago pirmahan. Pumalag si Marcos sa pagbabalik ng pondo sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na una nang ipinatanggal. Ang pondoan niya ilalabas batay sa referral ng mga kongresista at senador at walang malinaw na guidelines paano ito ipapatupad. Kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo, yung total lang ang nandun, wala naman nakasaad na mga proyekto. Di naman namin alam kung anong laman nun, bibigyan namin. Ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo at siya na lang ang magutos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami na walang problema. Alex, sa Miyerkules ngayong linggo ay ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero mungkahi ni Senator Amy Marcos kung rerepasuhin ng Pangulo at magdedesisyon na ibalik sa BICAM ang budget, handa raw magtrabaho ang mga senador para baguhin ang ilang detalye, partikular na yung mga provision na kinukasyon ng mga mamabatas. Alex. Oo, dahil batid natin na may ilang mga senador na hindi pumirma dun sa sa Bicameral Conference Committee. So mula doon, parang questionable yung naturang inaprubahan ng BICAM. So tingnan natin, Mean. Sige, maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Alright, nakita po ninyo ako, nag-exercise na lang ako di ba? Kasi zero budget po ang PhilHealth, ha? Kailangan dagdagan po natin ang exercise, mga kareaksyon. Huwag po natin pabayaan ang ating mga kalusugan, ha? Kasi ang PhilHealth yan.
nag-relax lang. Ha? Wala po yung syntax. Ha? Ngayon, marami na po mga senador. Ha? Okay, hinga muna ako. Okay, marami na po mga senador ngayon ang bumaligtad. Ha? Bumaligtad na po, hayagang pagbaligtad. Ha? Anong nangyayari? Wala pa, hindi pa pumapasok ang 2025 mga senador. Kalma. Kalma lang kayo. O, di ba? O, pagpalo ng 2025, mamaya, 18 hours to go. New Year's na. O, ngayon, wag muna kayong bumaligtad. Diyan muna kayo. Okay? Kalma. Kalma. Nararamdaman na po. Nararamdaman na po ng mga taong ito na talagang si Bangag Jr., ganyan na, pag ganyan. Oh, palanding. Wala na. Oh. Ngayon, mga ka-reaction, ha? Dahil nga po, sa nangyayaring rigudon ngayon, sa bansang Pilipinas, sa pambabalahura, pambabastos, pambababoy, pagwawalang hiya ng mga leader nating ito, na talagang ang kanilang intensyon lamang ay mamigay ng ayuda para baka sakaling maging presidente ako, di ba? Tamba, o baka sakaling maging pangulo ako, di ba? Tamba. Wala nga boboto sa'yo. Pati nga yung mga binayaran mo mga vloggers, yung mga bayad na vloggers dyan, o yung kalbong bakla na agisan mo ng 1,000 mangangawa ng tarantadong yan, o anong gagawin natin dyan? Hindi ka nga iboboto ng mga vloggers na yan. Ayun, nabubuhay kayo sa isang mundong puno ng himaynasyon. Nabubuhay ka, Tamba, sa isang mundong mahal ka ng taong bayan, ha? Nabubuhay ka sa isang mundo na balang araw magiging leader ka ng Pilipinas. Sa Leyte nga lang, talo ka ngayon. Ngayong eleksyon na to, talo ka dun. Ha? Di po ba mga ka-reaction? Kaya naman dito, makikita po natin ang pagbaligtad ng bawat kongresista, bawat senador, bawat politiko sa palibot ng Pilipinas. Nakaharap po sila ngayon sa Davao. Nakaganon sila sa Davao. Oh, asa si Sara? Si Sara ang gusto ko makausap, sabi ng mga leaders. Ha? Di ba? Nakaganon sila. Tapos yung mga international leaders, international community, marami na pong pumapasyal sa Office of the Vice President. Tapos yung Philippine Chamber of Commerce, hindi ko alam kung basta mga business yun eh. Ang in-invite na maging speaker si Sara, hindi si Ngagba. Kaya dito mga ka-reaction, hindi kaya napapaisip si Tamba, si Ngagba, si Palaka, si Mangga. Si Mangga medyo pag-anong-ganon si Mangga eh. Pero akala ni Mangga mabubudol niya tayo. Si Mangga yung lakso, oo. Akala niya mabubudol niya tayo. Ganun. Pero hindi nang Mangga. Diyan ka na. Mahalin mo yung yung ading mo. 'Di ba? Super tae ka, super tae. Super ate ka, 'di ba? O yun, doon ka. Kasama daw si super tae na magrereklamo sa Supreme Court. Anyway, mga ka-reaction, sana nagustuhan po ninyo ang ating reaction video ngayon. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Pag nag-subscribe po kayo, maaabot ko yung rurok ng tagumpay. Ano po ibig sabihin ng rurok ng tagumpay? Ayan po mga ka-reaction. Ayan, makakapunta po ako ng Davao at iaatid ko po yan sa ating Pangulong Duterte ng personal. Iaabot ko po sa dalawang kamay niya. Nakatayo siya sa kanyang dalawang paa. O diba? O ngayon, mag-subscribe ka na, ka-reaction. Huwag kang pa-react lang dyan. Ko-contempt kita. Di po ba mga ka-reaction? Hindi. Hindi ako nang-ko-contempt. Isusumbong kita sa Pangulong Duterte pag hindi ka nag-subscribe. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat at syukran. Duterte. O, di ba? Ganun yun. Huwag yung kung ano-ano sinisigaw ninyo eh. Huwag yung resign, Marcos, resign. Huwag mong pag-resignin si Marcos. Uugutin natin yan. Uugutin natin doon.